lampas na ng 30 years. At sa karagdagan, at dumaan din sila sa karaniwang mahigpit at nakalantad na pag-review ng kaligtasan at bisa ng mga vaccine bago mapahintulutan. Sa United States, sa ngayon, meron 3 marka ng vaccine na pinahintulutan at para gamitin. May Pfizer vaccine, napahintulot ngayon para sa 12 at pataas. Moderna para sa 18 at mas matanda, at Johnson & Johnson para sa 18 at mas matanda. Kung pag-usapan lang kung ang kabisaan, lahat ng mga vaccine ay pinakita na binabawasan ang banta ng kasakitan, hospitalization at kamatayan mula sa COVID. At ang katotohanan na data nakita na may bisa rin ng mga vaccine laban sa mga bagong uri ng virus. Maaari pa rin na pagkatapos mabakunahan, magkaroon ng magaang na symptom ng COVID-19, pero hindi sila magkakaroon ng malubhang sakit. At nakita natin na ang mga antas ng pagkahawa ay bumababa sa mga bansa na nakabakuna na ng lampas ng 30%. At kaya mababa ang antas ng pagkahawa sa San Francisco dahil sa mataas natin na antas ng nabakunahan. Alam ko ay may nababahala tungkol sa kaligtahan. Maligtas ba ang o masyado mabilis niyang ginawa? Ngayon, kagaya na 30 years na ng panaliksik ang ginamit kung paano gawin itong vaccine na to. At sa karagdagan, dumaan to sa mga karaniwang pamantayan na mga ibang vaccine na kagaya sa at nung ginawa ng mga trial at pagsusubok, siniguro nila na lahat ng mga lahi at lipi ang kasali. Pero tulad ng ibang mga bakuna, may mga side effect. Ang karamihan ng mga side effect ay banayad. May sakit mula sa injection, may mga lymph node o mga glands na namamaga, lagnat, pakikinig, hilo, sakit sa ulo, o sakit sa katawan na natatagal na 1 o 2 araw pagkatapos ng pagbabakuna. Yung mga reaction na allergic ay bihira. At maraming tao ay maaari nag-aalala ay na hindi posible na makakuha ng COVID-19 dahil walang buhay na virus sa mga bakuna. So, sino ang dapat magpabakuna? 12 na edad at mas matanda ay kwalipikado. Sino ang hindi dapat magpapakuna? Kung hindi pa 12 ang edad, kung meron kang reaction na allergic dun sa unang dosis ng pagbabakuna, o kumonsulta ka sa doktor mo o sa doktor ng anak ninyo na kung sinabi nila na meron kang dahilan ng medical na hindi magpapakuna, ang mga konti-konti lang ang mga dahilan na hindi magpapakuna. Kung buntis kayo o nagpapasuso, kumonsulta kayo sa doktor ninyo bago magpapakuna. Kung umiinom kayo ng gamot na nahihina ang sistema ng imunidad ninyo, o kung meron kayong istorya ng allergic reaction sa ibang pagbabakuna o ibang ina-inject na gamot, kausapin nyo ang doktor ninyo bago kayo magpabakuna. Si Dr. Lillian Brown na ngayon ang magsasalita. Maraming salamat. Papag-usapin ko yung COVID-19 sa eskwelahan
at saka yung potential na epekto ng pagbabakuna ng COVID-19. Ang una, yung kaligtasan sa eskwelahan sa COVID. Ang mga eskwelahan ba ay mataas na panganib para sa COVID-19? Hindi. Lalo na kung sinusundan ang patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Doon sa kanan ng screen ay may data tungkol sa mga kaso ng COVID-19 sa mga paaralan ng K-12 na bukas hanggang sa Pebrero ng 2021. Kahit bago merong access dun sa mga epektibong pagbabakuna ng COVID-19, konting-konti lang ang mga kaso sa paaralan. Lalo sa lahat ng 20,000 na mga estudyante o ng mga guro at kawani na sumasali dun sa pagtuturong personal ditong 6 na buwan, 5 kaso lang ang nakuha sa paaralan. Yung mga guro at kawani naging kwalipikado ay para sa bakuna sa katapusan ng Pebrero. Mataas ang bilang ng mga pagbabakuna, mahigit o mas mataas na pinakita ni Dr. Philip kanina. Mula noon, nawala na ang mga kaso dito sa grupo na ito. Sa ngayon, ang nakita namin sa eskwelahan ay mga kaso at yung pagkakahawa sa mga adulto na hindi pa nabakunahan sa komunidad. So magandang balita ito, yung 12 to 15-year-olds ay kwalipikado para sa pagbabakuna. Ito ay para maprotektahan ang sarili nila para sa kanyang kalusugan at saka makita natin na bababa ang mga kaso sa eskwelahan. Karagdagan, lahat ng kwalipikadong mga kabatan ay nasa kanilang impormasyon para mabakuna sila ay maprotektahan ang bahay nila at ang komunidad. Yung sunod na slide. So, yung isang pinakamadalas na katanungan ay kung kwalipikado na ang 12 to 15-year-old para sa pagpapakuna, saan ba sila maaring magpabakuna? Itong sunod na slide, marami mga lokasyon sa lungsod na nag-aalok ng bakuna para sa 12 to 15-year-olds simula bukas. Thank you, Dr. Brown. Salamat, Dr. Brown. Sa ngayon, itong tira ng oras nito, sasagutin natin ang katanungan at saka yung natanggap namin na live sa Zoom dun sa kadwadro ng Q&A. Meron tayong mga voluntaryo. Sasagutin natin ito. Kung hindi natin masagot ang katanungan ninyo, sasagutin natin ang katanungan nyo itong sunod na linggo sa email at saka ipapadala namin yung mga website na may impormasyon na kinakailangan ninyo. Yung unang katanungan para kay Dr. Brown, ang katanungan ay ng 70% ng taong sa San Francisco ay nabakunahan. Bakit importante ngayon ay na pwede ba kami maghintay? Ano ba ang bakit importante sa komunidad sa San Francisco? Salamat sa katanungan na yun. Magandang katanungan yun. Maraming tao ay may katanungan na gano'n. Magaling na ng lungsod na ito sa bilang ng pagbabakuna. Mababa ang bilang ng pagkakahawa. Itong huling slide ko, gusto kong maprotektahan ang 13-year-old ninyo at saka maprotektahan ang mas bata na mapapakaugnay ng 13-year-old at saka yung iba sa bahay. Yun ang dahilan na mabakunahan. At saka dun sa antas ng komunidad at lungsod, kung mas kaunti mga residente na mahawaan, na maprotektahan ang buong lungsod. Salamat. Yung sunod na katanungan ay para kay Dr. Philip. Mayroon ibang mga katanungan na may kaugnayan. Paano ba makukuha ang bakuna kung merong kinakailangan
At kung 12 to 15-year-old ay sila ay may prioridad sa grupo na may mga problema sa kalusugan, sila ang unang makakatanggap ng bakuna. Salamat para sa mga katanungan na iyon at ang magandang balita ay sa ngayon, during the pandemic earlier this year, have adequate meron vaccines. tayong maraming bakuna tayo sa San Francisco para maibigay dun sa mga bata na kailangan nito. Yung mga may mataas na panganib kung mahawaan ng COVID-19 at saka yung mga kabataan na may mga problema sa kalusugan. Yun ang magandang balita. Maraming mga paraan na ma-access ninyo ang bakuna sa mga parmasya. Maaaring mabibigay sa inyo ang bakuna. Merong daming slide kanina na pwede kayong pumunta dun sa SF.gov website ng San Francisco para mabakunuhan at siya makikita nyo ang mga lokasyon nag-aalok ng bakuna ng Pfizer. Yun ang na-authorize para sa mga kabataan ng 12 to 15. Maraming mga paraan. Meron kami mga access points sa komunidad para sa bakuna din. Maraming paraan na mabakunuhan at magandang balita ay gusto naming magbigay ng bakuna para sa lahat ng bata sa San Francisco dito sa grupo ng edad. Tingnan mo ang listahan na nilagay sa slide at pinadala sa iyo at saka makakahanap kayo ng option para sa inyo at sa pamilya ninyo. Dr. Philip, we have two more Dr. questions Philip, for you. dalawa pa ang katanungan para sa iyo. The first one is, Ang una ay shot through our insurance provider sa insurance provider ba ang insurance. paano kung wala kaming insurance? These are also excellent questions. Magandang katanungan ito. Maari kayong makakuha ng insurance dun sa healthcare provider, dun sa doktor ng bata, ng anak ninyo o sa sistema ng pangkalusugan. Walang gastos sa iyo para mabakanuhan, para sa pamilya ninyo, para sa anak ninyo, para sa inyo. Walang gastos dito. Kung mas madali na mapabakanuhan kayo sa parmasya, na lokal o malapit na parmasya o sa isang lokasyon ng pabakuna, option din yun para sa inyo. Maraming mga option para mabakunahan at saka nakalista ang iba-ibang lugar sa website namin na nag-aalok ng bakuna na makakatanggap ng appointment. Ang mga bata 12 to 15 magsisimula bukas. Another question for you, Dr. Isa pang katanungan para kay Dr. Philip. Can a minor consent Ang to menor de edad, pwede ba silang pumayag kung ayaw ng magulang? Anong identification ba ang kailangan nila? We have always said that we do not want identification. Ayaw namin ng identifikasyon ng isang hadlang. So, that everyone tutulungan namin ang mga bata at saka ang mga pamilya para may access sa bakuna. Yun ang unang prioridad namin. Ang mga dokumento, identifikasyon ay hindi hadlang para sa pagtanggap ng bakuna. Gusto namin sa pamilya na may alam sila tungkol sa bakuna at saka makagawa ng desisyon bilang karagdagan. Ayaw namin ay mga hadlang sa makatanggap ng bakuna. Marami kaming ilang paraan, yung mga pamilya, magulang, para can get the vaccine. tiyak na matatanggap ng bata ang bakuna. Pwede silang sumama. There are ways in which they can send a form if they have Pwede to sila work. magpadala ng form kung kailangan silang magtrabaho at hindi sila sumama. Pwede silang pumayag sa telepono. At saka sa iba, Consent pwede themselves. din pumayag ang mga bata sa sarili nila. If a family member, if the adult parent or legal guardian do not want the child to Kung have the ayaw vaccine, daw magpabakuna ng magulang, may usapan dun sa vaccine provider at sa pamilya. and we do always want to respect the wishes Ang gusto namin ni irespeto ang mga desisyon ng mga kabataan and be able to provide what information would enable the family and the youth to make the right decision for para makagawa themselves. ng tamang desisyon ang mga bata para sa sarili nila. Salamat. Dr. Atkinson, the next question. Dr. Atkinson, yung sunod na katanungan ay para sa iyo. A number of questions
Marami na kaming mga katanungan tungkol sa kaligtasan at side effects. Maraming mga katanungan kung ang mga bata na may pre-existing condition o allergy, kung kailangan sila magpabakuna. Ang ibang mga condition ay epilepsy at saka yung latex, pagkain o itlog na allergy o yung mga immunocompromised. Whether these children should consider getting vaccinated. Masasabi niyo ba kung pwedeng magpabakuna itong mga bata na ito? Salamat sa magandang katanungan na yun. Yung isang gusto kong in December and noong January. Disyembre o noong Pebrero, nung unang lumabas yung bakuna, sinubukan namin na i-target yung mataas na panganib na populasyon tulad nung pinaliwanag ninyo para sigurados kami na natagat nila yung bakuna. Mas mataas sila na mahawaan ng COVID-19 disease. Yung may mga asthma o may mga allergies ng kapaligiran o epilepsy, kailangan sila magpabakuna. Kung gusto nyo na mag-ingat kayo, pwede kayong tumawag sa provider ninyo. Kausapin nyo ang provider ninyo at saka para matanggap nyo ang input nila. Yung mga pasyente na hindi umubra ang sistema ng immune nila, kailangan namin maintindihan kung saan yung immune nila sa kurso ng sakit. Doon kayo mag-check-in. Your immune system isn't functioning Kung well. hindi daw umuubra ang immune system ninyo, maaari na hindi wala kayong antibodies o T-cells para maprotektahan kayo mula sa sakit. Salamat. Merong kaming isang katanungan na follow-up. Ano ba ang option namin kung wala kaming access sa primero o meron kaming katanungan o bahagi ng populasyon na kailangan ng follow-up pero wala silang access na doktor na ganun. So in San Francisco, So sa San Francisco, we are a safety net city in our approach to kami ang primary isang care. safety net city para sa Established relationship, primerong we can pangangalaga. relationship. Kung wala kayong We have the community health network. relasyon, meron kaming network na nag-alok. UCSF, meron din primerong mga klinika at saka maaari kayong tumawag sa telepono para mag-establish ng pangangalaga. In addition, Gawin niyo yun para sa iba-ibang dahilan. Sa mga lokasyon na nagbibigay ng mga bakuna, madalas sila questions that you might halimbawa sa CVS o Walgreens kung meron kayong mga katanungan tungkol sa bakuna. Thank you so much. Salamat. The next question is also for you. Yung sunod na katanungan para sa Dr. Atkinson din, meron akong 12-year-old na nagsimula ng period niya. Marami akong narinig na mga report na mga babae post-vaccination. pagkatapos ng pagbakuna, dahil sa mahalin niyo bang sagutin ito. So, mula nung nagsimula yung pagsimula ng period o ng pag-menstruation o yung ilang taon hanggang 5 taon, alam namin ang mga babae they na can have pwede na hindi regular ang period nila mula sa siglo nila sa stress, na magsasakit sila. Marami kaming nakita mga report na hindi regular na period ng mga teenager na may COVID. So, ang narinig natin ngayon and ay my nasa media. At saka yung 17-year-old ko, yung nabakunan siya, ang sabi niya, nakita niya sa TikTok, na yun ay kailangan niyang tignan. Alam ko, sa labas yun. Nung inaaral nila ang bakuna, initially yung adulto ang populasyon na inaaral nila para mahanap ito, younger people, they're looking for the side ang effects. hinahanap nila yung mga side effect. This has not been a commonly Pero hindi ito ang side effect na karaniwang this is caused by the vaccine. na dahil sa bakuna ito, More than a change in the cycle na due to nagbago lang ang siglo dahil sa undergone yung stress na nabakunahan at saka meron kang side effect o in the United States. dun sa United States, meron kaming sistema na makolekta ng mga data para sa lahat ng side effect o mga kaganapan na nangyari. Hinihimok kayo pag natanggap nyo ang vaccine ninyo, i-report nyo ang lahat na nakita nyo, diretso na i-report ninyo
Marami mga apps. For us to keep Pwede track. yun yung sabihin sa mga doktor ninyo para masubaybayan namin. Alam namin yung mga report na yon, hindi daw ito sa kadalian. Kailangan natin ituloy itong i-track ito sa panahon. Thank you, Dr. Atkinson. Salamat, Dr. Atkinson. Yung sunod na katanungan ay para kay Dr. Philip. Nakikita ba natin ang pagbabakuna sa COVID-19 ay mandatorya para makapasok ang mga estudyante sa paralan tulad ng ibang mga bakuna? O kung gano'n, kailan ba mangyayari yun? Ang masasabi ko ay hindi pa ito na hindi natin gagawin natin sa San Francisco ito. Right now, Sa ngayon, ang bakuna para sa mga adulto o para sa mga bata ay nasa ilalim ng authorization ng emergency use. Merong proseso na nangyari lang para sa data lahat, para sa buong approval. Yun ang kinakailangan. At sa buong estado, itong usapan na desisyon, hindi lang ito sa siyudad, sa lungsod o eskwelahan. So walang plano sa ngayon sa San Francisco. Walang balak na alam ko sa buong estado. In the coming months. Maaari na papag-usapan natin ito sa darating na mga buwan. Salamat, Dr. Philip. Itong sunod na katanungan ay para sa iyo o pwede nating i-share ito kay Dr. Brown o Dr. Philip. Ang mga bata ba na nabakunuhan ay bukod ba sila sa utos ng panakip sa mukha pag nabakunuhan na sila? Yung mga kinakailangan ba sa COVID test para sa mga eskwelahan ay i-adjust pa para sa yung nabakunuhan na? Dr. Brown, magsisimula tayo dito. At dahil ikaw ang eksperto dito sa eskwelahan at saka sa pag-imbestiga nito, alam ko meron kong pwedeng idagdag. Ang sasabihin ko ay isang opisyal ng pangkalusugan. Ang layo namin ay tuloy ito para mawala ang kinakailangan sa panakip sa mukha. Meron mga oportunidad between themselves and others safely. And we've seen this in San Francisco. Nakita natin sa San Francisco ito, yung natagal natin, yung kinakailangan sa pagsuot ng maskara sa labas. Ito ay Mag-a-apply na ito. 12 to 15 at mas matanda para sila ay makakuha ng makapakanan na nangyayari na at magkukuha mga kung ano mga kalagayan na maaaring gagamitin to na magtatrabaho para sa mga tayo lahat na mabakunahan para meron tayo lahat ng mga kapakanan at gawin natin kasama yung mga kanilang kapantay at para sa mga pamilya at sa mga bata. Dr. Brown, meron ka gustong idagdag tungkol dito? Salamat, Dr. Philip. Sasabihin ko lahat na sinabi ni Dr. Philip at dagdagan ko rin ito mga pangailangan para sa testing. Tapos na tinagal na yung para sa mga guro na may vaccine. Tatanggalin na rin para sa mga estudyante. Dr. Atkinson, meron isang tanong para sa iyo. Paano katarungan na ang pagkabisa ng bakuna? Meron bang ikatlong bakuna? Mahusay na tanong. Sa ngayon, hindi natin alam. Pero ito'y pinag-aaralin ng mga gumagawa ng vaccine. Dahil yung mga dumadami ng mga variant at maaring mas mahirap kaysa sa vaccine. Natutuwa natin ito na habang binabakuna ng mga tao kung paano katagal ang visa. Pero ngayon lahat yung ikatlo yung booster at hindi pa alam.
Salamat. Dr. Philip, the next question is for Dr. you. Philip, susunod sa iyo. Which children can get Sino vaccinated in mga San bata Francisco? ang So, for maaring example, kunan? do you have Kagaya to live ng in San Francisco if a child is a kailangan ba student nakatira ka in sa San Francisco? but lives in another county? Pero May kung they get estudyante vaccinated? pero nakatira sa ibang county, maaari ba You makakuha? know, all throughout the Lahat, pandemic, sa I think buong these are really pandemic. important questions that Ito thank you for yung bringing it up. maalagang And tanong we have said sa buong that pandemic. people Lahat, that live lahat or ng tao work, na in San Francisco nakatira o are nagtatrabaho eligible for ay vaccine. maaaring mabakunahan. My understanding is that At ang pagkaunawa ko, at papagpatuloy din yun sa mga estudyante, sa mga nag-aaral. Kung sa dito ka ang nag-aaral, dito kayo nakakuha ng pagkain nyo, kung maski na hindi kayo nakatira sa San Francisco, ay maaari pumunta sa pharmacy at ang layunin namin na pinakamadaming tao na nakatira sa San Francisco at pumapasok sa San Francisco ang mabakunahan. Kagaya ng sabi ng kasama ko, gano'n natin mapapangalagaan lahat ng bata at pinapatuloy natin na pinapaluwag ang mga kahigpitan at yung mga paraan at yung mga ginagawa natin na gustong-gusto natin. Tanong, ang sagot natin sa lahat kayong tatlo, sino nagbabayad para gawin libre itong ano ang para libre itong mga bakuna. Anyone would like to take that? Well, I will start, and I do Ako think that magsisimula. the three of us will probably have slightly different perspectives and can Meron add. mga iba-ibang tanawin sa tungkol dito. I think that Ang this gets to an important point. palagay ko, What is the motivation behind our recommendation? Why am bakit I, as a ano parent, na so enthusiastic ano ang about rason vaccine? sa mga And sinasabi namin sa the answer vaccine? is Ang sagot namin, I don't have gusto, any conflicts of interest. I don't have any wala akong mga or, ibang vested interest in, wala akong mga ibang nakatagong kapakanan. Kayo ay meron kapakanan dahil sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng taga San Francisco. Ang lahat ng mga kung saan ang mga vaccine, paano nakakaligtas ng bahay at ang mga tao ay hindi sa ospital. At gumagana na ngayon ang lipunan hindi kagaya ng hindi natin nagawa ng matagal na. Kaya nagagawa natin doon na libre dahil ang pamalaan ng state at federal ang para mabuksan ulit ang ating mga syudad. Ang pera ay nanggagaling sa mga pamalaan na federal na madaming pondo na binigay ng pamalaan para libre sa atin. Meron siguro mga ibang tanawin ng mga kasama ko. Dr. Atkinson or Dr. Brown, would you like to add? I want to highlight Gusto ko. everything that Dr. Phillips said. Tinatagal ko lahat sinabi ni Dr. Philip na nadaanan natin sa kalahating taon na yung dami na namatay at yung kahirapan hirapan natin lahat na bilang doktor na tulungan ng mga tao maging maligtas at umunlad. At alam natin na wala tayo sa kalagayan na gusto natin umunlad maski sa bahay nila ay nahirapan na ang mga teacher nila at hindi nila makasali ang iba. Babalik kung anong kailangan natin na karaniwan na paraan na pamumuhayan.
That was Dr. Beth? so well said by Dr. Kaya Atkinson. mahusay na sinabi ni Dr. Atkinson, Dr. Philip. At ang nagtutulak sa akin bilang doktor at bilang magulang, gusto ko na gawin lahat magawa ko para itaguyod ang mga bata at mga pamilya. At hindi pa ako na kasing umaasa ng buong 15 months mula noong November 9, nung una ko nakita ang kinalabasan ng vaccine at sa mga may edad. At ang pag-asa ngayon ay patuloy-tuloy sa spring at nakita natin padaming mga kung paano ang mga banta sa mga pamilya dito sa city at sa buong bansa ay tinulungan ng bakuna at wala akong mga interest na sa pamilya at tinataguyod ko mga pamilya at mga bata. Susunod na tanong, bumalik ulit sa pahintulot. Ang tanong ay, magsimula tayo kay Dr. Atkinson. Hindi ba mas maligtas kung maghintay ng kalirnawang pahintulot dahil hindi pa alam ang matagalang bisa? Gustong palinisan ang panggamit ng emergency use at ay tinutuon din nila ang kaligtasan. Hindi ibig sabihin na hindi natin tinignan lahat ng mga kailangan. Lahat alam natin na tinitignan ng FDA ang mga ang 12 to 15. Kailangan pa intayin pa natin. Nag-meeting pa rin yung committee, pinag-aralan nila yung data at kung ano yung mga kinalabasan para patunayan ang kaligtasan ng bakuna. Ganito din hindi lang to bilang oo, kailangan dumaan din sa mga paraan ng mga dalubhasa na tiyakin na ligtas. So yung pahintulot na emergency use ay para lang paiksiin ang mga katagalan ng paraan para mapahintulutan. Lahat ng ito, 2 taon kung sabi natin, nakita natin na nararanasan, hindi natin alam. Hindi sa 20 year ka. Matutuhan pa lahat ng kung ano yung virus, kung paano ang epekto sa akin at kung anong kailangan gawin. Dahil bago lahat to at nagbabago-bago ang virus at kailangan natin malaman kung anong kabisa sa mga virus na nandito. Pero hindi dahil na hindi sinunod lahat ng parang kaligtasan at pinamadali lamang. Kailangan lang ginawa nila mas mabilis. Thank you, Dr. Atkinson. Salamat, Dr. This Atkinson. question is actually for Thank you. everyone. Para sa How do I kayong talk to tatlo, a young person that is paano ko hesitant kakausapin to ang get the vaccine? batang tao na ayaw magpabakuna? Salamat. Pero mga ayaw ng bata. Dahil meron mga virus at mga mikrobyo na maaaring mahawaan tayo para magkasakit tayo. At ang paraan ng vaccination ay natuklasan ng paraan para pigilin yun at lahat ng vaccine ay ini-inject sa mga tao ay sinuri na para sa lahat ng mahigpit sa pwede mangyari
At maski na ang pagkahawa sa antas sa ay hindi pa zero. May 26 ang positive ngayon araw na 'to. At kung wala tayong gagawin at hindi ka magpabakuna, kung hindi ka karapat-dapat, hindi yung kapareho ng maging ligtas. Kung hindi ako magpabaksin, ako ay ligtas na at hindi ako masasaktan at so hindi ko pag-iisipan. Alam mo, ang mga panganib at mga kapakanan, lahat naiintindihan nila at madalas sa makita lang yung aking 13-year at yung 15-year-old ko na ay magpapabakunahan pag sa kanilang makakaya. Thursday morning, mag-aaga ko para siguraduhin na makakuha sila ng bakuna. Ilan na paalam ko na tama at ligtas sa kanya. At ito ay gagawin ko para sa mga anak ko. And as a follow-up, we have many people asking, why should we give Bakit? the vaccine to children? Dahil when they bibigyan do ng not get bakuna sa vaccinated from COVID? hindi naman sila masyado nagkakasakit sa COVID. I think Dr. Brown may have talked about it a little bit earlier. Kami si Dr. Brown, pinag-usapan yan. Children are less Ang mga bata, likely to get very sick, but sila ay they're hindi keeping kasi from getting very sick. And hindi we sila don't know malubhang magkakasakit, which child pero is gonna be the child who ends up getting very hindi sick. sila So, maaaring hindi magkakasakit. Hindi natin alam kung sino sa mga bata ang even though it's magkakasakit. less than Maski na- most chances, it's Maski na still mas very mababa sick. kaysa sa pagkakataon na magkasakit ako, meron pa rin magkakasakit. Ikalawang mahalagang dahilan, meron ba mga ibang sa tao na mahalaga na ang mga bata ay mabakunan. Yung mga sanggol hindi nila wala silang kaligtasan. Meron mga tao na mahina ang immune system at maaaring magkasakit at baka mahawaan ng mga tao. Pero being mahusay kasapi ng komunidad ay para magpabakunan, hindi lang para alagaan sarili but alagaan ang mga iba. Continue, have one more question. Is there a difference in the dose? Meron for the bang 12 to iba-iba 15 ng age dose group versus the para sa 16 and older? 12-15 para sa 16 at mas matanda? It's the same dose. Some of Ah, us take pareho. it a little bit longer in the 2 Pero to 11-year-old is sa- really looking yan, at should it be a different dose. tinitignan So that's kung why they're gonna take a mas little bit mas longer. ibang But for the dose, 12 to 15-year-olds, kaya it's mas the same matagal. dose. Thank you. We are getting a number of questions. Meron sa mga madaming tanong na nagtatanong Where families can locate when they can get their Sa- 12 to 15-year-old. saan sila makakapabakuna ng 12 to 15. Katie to bring up S- our s- last Tanong si slide. Katie na list palabas yung of huling vaccine slide sites. na meron mga listahan ng mga kung saan If you magpapabakuna. wouldn't mind doing that while I ask the Katie, last pakigawin mo to. questions. It is now 7:55. Meron siyang tanong. We do 7:55 have 5 na. minutes left in our town hall. Li- We have meron one pang question 5 for all of our minuto. doctors. Meron isang Would you tanong mind para sa lahat to ng doktor. explain, how Habang people can pinapakita sign to up? kung paano mag-sign up. As a reminder, I will emphasize that this highlighted website Dahil yung helps mga you can sign up for nakikita vaccines in San mga Francisco. kung saan ka makakapaglista para And, sa bakuna sa that will Francisco. get you to get to schedule an appointment. at makakakuha kayo ng So, appointment. while that slide is coming Hab- up, habang last question Hinihintay is natin for all ang of our susunod na esteemed doctors tanong is, will para you sa be mga lahat. allowing your children to get the Pfizer vaccine? Papayagan niyo ba Hesitate mga anak at niyo all na pag-sanitize natin kayo mag-aatubili? I can go first 'cause I Sabi already ko, said I have 3 dahil children, sinabi ko, 17-year-old, tatlong lalo, 15-year-old, 17, and 15, a 13-year-old. 13, My 17-year-old, she was 16 at the time, got the 17 Pfizer ay vaccine as soon as nakakuha na ng she was Pfizer 12. vaccine. 16-year-old, so I had to wait At till she sa was mahusay, eligible when I got her the vaccine. She pero received it. nakuha ko na And yung I'm bakuna hoping para to sa get kanya. my 2 boys Kaya vaccinated inaasahan ko soon. yung dalawang lalaki My na nieces mabakunahan. and Yun, nephew who are old enough yung have dalawang received pamangkin the ko na vaccine. kasing tanda na, I believe I would have taken Pfizer. I got Moderna as my
vaccine. 'Cause I would if you get the vaccine tatanggapin early, yung it's Pfizer, better. pero Moderna I na think tanggap it's ko. really important around safety. Mahusay, I endorse talagang the mahalaga vaccine para sa ating because it kaligtasan na gives my patients lahat the ng opportunity to get ay the vaccine. magpabakuna. And for me, my Para sons sa akin, are 9 and 6. So Ah, I am anxiously 9 awaiting at 6 the ang next mga tao. round of Iniintay ko ang vaccinations. And if susunod so, na I will certainly be pahintulot. taking that At kung again. mapahintulan, ay, As oo, and, sila as ipapabakunahan ko. Dr. Atkinson said, Si the Dr. risk Ganda, is not zero. And ang that chance panganib was ay hindi my zero. boys when there was a Hindi ko safe and kung effective vaccine that could prevent ipalabas sa panganib yung sa mga anak ko. I have two children. Dalawa yung anak ko. Unfortunately, Ay, are not old enough ay to be vaccinated yet. hindi kasi I kailangan, strongly hindi believe in the matanda. safety and effectiveness Pero of this naniniwala vaccine. ako As soon sa as they are ligtasan eligible, at I will be taking them at yung to get kabisaan nito. vaccinated, whether At it's at their pediatrician, kung one of the mapapayagan na sites, or a pharmacy. dadalhin ko sila sa pediatrician o sa city para Thank mabakunahan. you. Salamat. We are at the end of our time. Ito So ay we won't have to katapusan say na natin. goodnight. We want to Sabihin thank ng all of our good night. panelists Gusto for namin making the sabihin time na to be with us tonight, sa lahat, as well lahat sila as nandito our hosting partners, which at is the yung mga Department of ating Public mga Health, the Department of Children, Youth and Families. And children, also youth a at family. major shout out to all At the people isang shout that out sa lahat ng behind the tao scenes, nasa sorry, hindi that nakikita helped to make tonight na run smoothly. tumulong So na major thank you. patakbuhin to ng We mahusay. know there are so many more questions that we had Alam ko na time to madami answer. pa mga We tanong will na work to get these answers ah, to these questions. We have susubukan sent them natin out in the chat. na And we will sagutin share lahat that to information through our at organizations. ibabahagi We'll to also sa be mga able to find the organization recording at of makikita this rin ang mga meeting recording at na itong SF.gov meeting to sa YouTube channel SFW after this is over. pagkatapos nito. Thank you again for being here. Salamat And good night. na kayo'y sumali. Good night.